Papa Eds tumulong na para mapadali ang paglipat ni Viancy at mga kagamitan sa loob ng bahay. Totoong kompleto na. Ating malalaman na at pag-uusapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, mag-love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Mapaluzon, Visayas, at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po nating suportahan si Kalingap Rab at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan. At konting paunawa po kung maaari ay tapusin mo muna ang kabuoang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. At yun nga po mga kalingap, sana ay ngayon na yung ribbon cutting dahil nga po sa kadahilanan na wala pa pong kuryente at tubig ay hindi natuloy ang ribbon cutting ngayon. At hindi naman po natin maitatanggi na marami po talagang nag-aabang at sa katunayan nga po ay merong mga ilang sponsors ang nagpunta doon sa bahay ni Viancy para po masilip at para sana po matuklasan ang pag-ribbon cutting. Sa ngayon ay tinatrabaho na para po magkaroon ng kuryente at tubig doon sa bahay ni Viancy at talagang marami pong atat na makalipat na si Viancy doon sa bahay. Mga ilang buwan din po yung ginugol doon para maging ganun kaganda yung resulta at kitang-kita naman po natin mga kalingap na talagang napakaganda at halata mong mamahalin yung bahay. Bagamat meron nga pong sisihan na nangyayari kung bakit laging napopospon or nakakancel yung paglipat. At hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga nga po ay makakalipat din sina Viviancy. Bagamat matagal, ang mahalaga naman ay makakalipat din sila. At sa kabilang dako nga po mga kalingap ay maayos yung pag-OJT ngayon ni Viviancy. At sa kasulukuyan ay nagkaroon nga po ng photoshoot. So hindi po natin alam kung ito ba ay para sa Dibu at merong nagsasabi na yun daw po ay susuutin dahil nga po sinukatan ng EDC doon sa elegansya kung saan kinuha nga po silang ambassador. At sa palagay ko ay marami pang paparating na blessings. Hindi lang po dito natatapos yung mga magagandang nangyayari dito kay Viviancy. At sa katunayan nga po mga kalinga, pagkatapos po ng ribbon cutting at paglipat ni Viviancy, ay marami pa pong gagawin doon sa bahay. Marami pa pong pinaplanong gagawin doon para po mas mapaganda pa yung bahay. At isa po sa mga magagandang nangyayari ay yun nga po bumisita si Papa Eds mismo doon sa bahay ni Viviancy kasama po si Kuya Val para po ma-check kung talagang kompleto na sa kagamitan. At yun nga po ay kompleto na yung mga kagamitan. Ang kulang na lang ay kuryente at tubig. Ayos na po yung sala, yung dining table at mga bed sa kwarto. Meron na pong mga kutsyon lahat ng kwarto. Sabi nga po ni Kuya Val ay pag nagkaroon agad ng kuryente ay i-ribbon cutting na agad. Mahirap din naman pong i-house sa blessing agad yung bahay ni Viviancy kung walang kuryente at tubig. At alam ko po na ilan po sa ating mga supporters ang naiinis at hindi nga po matuloy-tuloy na itong paglipat ni na Viviancy. Pero ganun pa man ay hindi na dapat magsisihan bagkos ay magtulungan na lamang. At alam naman po natin mga kalingap na talagang naiba yung buhay ni Viviancy maging sa pag-aaral, sa kanila pong pang-araw-araw na pamumuhay. At ilang araw na lang po mga kalingap ay sa wakas ay makakalipat na si Viviancy.
Saksi po tayong lahat kung paano natin nakilala si Bibi Biancy, kung paano po siya nalingap ng kalingap. At alam naman po natin mga kalingap na talagang kapos sila sa buhay. Sa ngayon ay paunti-unti ay gumiginhawa yung buhay. Yung dati pong walang-wala, yung dating binabagyo ang bahay pag po mayroong mga sakuna. At alam naman po natin na yung bahay nila ay napakalapit sa dagat. Ngayon po, paglipat nila ay maganda. Marami pa pong nakaabang na magandang blessings sa kanilang buhay. At syempre, natunghayan din po natin mga kalingap kung paano lumaban ang EDSA, kung paano nila pinanghawakan ang isa't isa, lalo na po nitong nakaraang araw ay tadtad ang basher para lang po masira, para lang po mawasak ang EDSA. At kitang-kita naman po natin kung paano nila nilaban ang kanilang love team. Kahit pa po sabihin na love team lang yon, ay ramdam po natin kung gaano nila pinapahalagahan ang isa't isa. Ating mga bisita, mga EDSA yan. Oh, grabe oh. Grabe po mga kaibigan, no? Talaga naman po. So, may lamisa na. May ilang gamit dito. Yan, oh. Ay, grabe, no? Kaso po, wala pang ilaw. Yan, oh. Ilaw natin, ha? Wala pang ilaw. Yan. So, mayroon ng kama. Saan si Papa mo, Toy? Saan punta? Ano, daet? Inasa kasi yung ilaw? Tingin mo, inasa kasi yung ilaw? Hindi mo alam. Ha? Hindi ko alam, baka na. So, ito po, mga kaibigan na. Walang ilaw, ha? Oh. Oh. So, yan po, oh. Walang ilaw po. Walang ilaw, ha? So, pag may ilaw na ito, maribon cutting tayo. Tapos, please. Dito sa loob, dito sa taas, meron dito. Ha? Milyon inabot dito. Milyon ang inabot. So, ito yung dalawang kwarto po nila. May kutsyon dito. Oh, yan, may kutsyon naman. May share dito. So, may kama rito. Ito yung kaibigan sila kwarto. Grabe mga kaibigan. Okay, ito. Baka piano ito. So, halos kumpleto po ang gamit, ha? Baka ito ang kwarto mo. Yan ang ang kwarto mo. Hindi, doon ako sa baba. Sa baba. Doon ako. Nasaan yung balik mo rito? Nataligo po. Balik mo balik. Balik mo rito. So, yan po mga kaibigan. Oh, grabe. Grabing bahay ni Biancy. Ipapaido po ay masaya.